punta po tayo mga kababayan dito sa napakainit na banat ni Labor Leader Leody de Guzman dito po kay Senator Bato de la Rosa. Pero bago natin basahin yan, syempre inom muna tayo ng tubig. Anyway, shoutout po sa inyong lahat ha. Shoutout po mga kababayan kay Odi Lennon. Ayan, nandiyan ba si Odi Lennon? Mega love shoutout po kay Neda Sardenia. Mega love shoutout po sa inyo. So ngayon mga kababayan, ito na. Balik na po tayo sa usapin na tinatalakay po natin na kung saan binanatan po ng matindi ni Leody de Guzman. Ito pong si Senator Bato de la Rosa. Bakit? Kasi ayon po dito sa Pilipinas Today, ito ang banat ni Labor Leader Leody de Guzman kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng pag-absent nito sa Senado. Matatandang hindi na nagpakita si De La Rosa sa Senado mula nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya noong nakaraang buwan na naglabas na umano ng arrest warrant ang International Criminal Court mga kababayan or ito pong ICC laban po sa senador. So ngayon, alam nyo sa totoo lang, napakalaking kahihiyan. Ito po kay Senator Bato de la Rosa, yung hindi po niya pagpapakita at yung pagpapakita niya sa publiko ng pagiging duwag po niya. Kasi isa po siya sa sumisigaw dati na handa niyang ialay yung kanyang buhay para po kay Digonggong. Para po kay Digong mga kababayan. Pero kung iisipin yung mabuti, eto pahapyaw pa lang yung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na sinabi niya na nasa cellphone niya yung arrest warrant mga kababayan pero wala pa siyang literal na copy talaga. Pero alam niya na may arrest warrant talaga etong si Senator Bato. At dahil doon mga kababayan, kahit hindi pa naman gaanong pinag-uusapan yung mga bagay na yon, natakot na po, naduwag na etong si Senator Bato de la Rosa at kinain niya yung mga sinasabi niya mga kababayan na handa niyang ialay yung kanyang buhay para kay Digong. Handa niyang sama sa International Criminal Court etong si Duterte. Pero nasaan na ngayon? Si Senator Bato nagtatago na mga kababayan at hindi na po ginagampanan yung trabaho na sinumpaan niya at pinagkatiwala sa kanya ng mamamayang Pilipino. Ganyan po ba ang isang magandang ehemplo ng isang senador? Na ikaw puro ka absent, di ka pumapasok, di ka na nagtatrabaho pero diretso pa rin ang pagsahod mo. Samantalang yung mga kababayang Pilipino po nating normal na araw-araw ay gumigising na maaga para makapasok sa kanilang mga trabaho na tuwing kinsenas katapusan, kinakaltasan sa kanilang sweldo, napaka-unfair po niyan. Kasi pinapasahod ng taong bayan, ito pong si Senator Bato de la Rosa. Diba? Ngayon, kung titingnan nyo pa, sabi pa dito, samantala, nitong Lunes, Disyembre 1, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na wala umanong umiiral na patakaran na nagbabawal sa mga senador na tumanggap ng kanilang sahod kahit patuloy na absent o wala sa Senate session. For what? I know there is no work, no pay rule for the senators mga kababayan. Ani po yan ni Senator Sherwin Gatchalian. So ngayon, sabi po dito mga kababayan ni Leody de Guzman, quote-unquote, mas matigas pa ang mukha nito kaysa sa aspalto sa kahabaan ng Arthur. Doon madalas lubakin, ito di na nagtatrabaho, sumisweldo. Ang tibay ng mukha Kasi kung titingnan po natin, ang kapal po talaga ng mukha mga kababayan ni Senator Bato de la Rosa. Kasi ikaw, sumasahod ka, dire-diretso yung sahod mo, hindi ka na pumapasok, puro ka absent, dahil nga lumabas yung pagiging duwag mo, at takot ka na maaaresto, ngayon, hindi mo na ginagampanan yung trabaho na ipinagkatiwala sa'yo ng taong bayan. Bakit ka pa tumakbo noong 2025 kung hindi ka naman pala magtatrabaho at magtatago na lang ang gagawin mo, pagtatago na lang? Sayang naman ang 293,000 na ipinapasahod sa'yo ng mamamayang Pilipino. Iba, kawawa ang taong bayan, taxpayers po, kawawa ang pera ng mga taxpayers kasi pera po ninyo yung ipinapasahod kay Senator Bato de la Rosa pero hindi na po nagtatrabaho. Walang pinagkaiba kay Pulong Duterte na hindi na po pumapasok dyan po sa Kamara de Representantes. Diba? So ngayon, bukod pa po dyan, kung titingnan po natin mga kababayan, ayon pa po kay Leody de Guzman, eto pa daw. Sabi po dito, eto isipin ninyo. Wait lang. Sabi po dito sa Pilipinas Today, parasitiko, tumanggap si Bato ng 293,000 na bonus bilang senator kahit di siya pumapasok.
parasitiko ayon po kay ayon po kay former labor leader Leo de Guzman, mga kababayan. Sabi niya po dito, eto isipin ninyo bago kayo matulog. Tumanggap si Bato ng 293,000 na bonus bilang senador kahit di siya pumapasok. Parasitiko, mga kababayan. Parasitiko talaga. Bukod sa parasitiko, makapal po talaga ang mukha ni Senator Bato de la Rosa. Hindi niya iniisip yung paghihirap ng mga kababayang Pilipino po natin. Hindi niya iniisip yung mga araw-araw na pumapasok sa trabaho. Ano po, na talagang gumigising pa na maaga, bumabiyahe papunta sa kanilang mga trabaho, pagdating ng kinsenas, katapusan kinakaltasan sa kanilang mga sahod. Diba, mga kababayan? Hindi inisip yan ni Senator Bato at patuloy pa rin po siya, ito take note patuloy pa rin po siyang tumatanggap ng sahod galing po sa bulsa ng mga kababayang Pilipino po natin. Sana binigay na lang sa mga mahihirap yan. Sana mga kababayan, meron ding disciplinary action sa mga ganitong klase ng senador na hindi nagtatrabaho at hindi na po ginagampanan ng pagiging senador po nila. Sana ito, kung maaaring ang i-awil na mga kababayan. Di ba, kung pwede lang i-awil na lang itong si Senator Bato. Kasi sa isang kumpanya, ito pasintabi po, kapag ka hindi ka na pumapasok ng 7 araw at hindi ka na nag-a-update, di ba inaawol ka? Minsan may mga dismissal pa nga yan. Dapat tanggalin na itong si Senator Bato sa Senado bilang senador dahil hindi na naman po pumapasok ito. Sayang lang ang pinapasahod ng mga kababayang Pilipino po natin dito po kay Senator Bato de la Rosa kasi hindi na po ito pumapasok, mga kababayan Hindi na nagtatrabaho to. Hindi na napapakinabangan ng taong bayan itong si Senator Bato. Ano pa silbi nito? Di ba? Kaya nga siya iniluklok ng mamamayang Pilipino kasi para gumawa ng mga panukalang batas na maiisa batas at mapapakinabangan ng taong bayan para magtrabaho. Pero hindi na siya pumapasok, di niya na ginagampanan yung kanyang trabaho. Kaya kung ako ang tatanungin, mga kababayan, in my personal opinion, dapat ang pamunuan ng Senado ay gumawa na po ng hakbang para isuspinde, mga kababayan, or di kaya naman, tanggalin na lang sa pwesto, ito pong si Senator Bato. Kasi hindi na po siya nagtatrabaho bilang senador. At kumpirmado, mga kababayan na ayon po kay Tito Sen, dire-diretso pa rin po ang pagtanggap ng sweldo ni Senator Bato de la Rosa kahit hindi na po siya pumapasok. O sabi dito, mga kababayan, na ito, babasahin ko na lang Sabi po ni Tito Sen, yung sinasabi niya po dito, mga kababayan, kung gusto niyo daw po na mapapanagot itong si Senator Bato de la Rosa, dapat daw po mag-file ng ethics complaint laban po kay Senator Bato de la Rosa kasi hindi na daw po ito pumapasok. Hindi na po ito nagtatrabaho ng maayos, mga kababayan. At para matalakay daw po sa Senado yan. So bukod pa po dyan, mga kababayan, kung titingnan nyo rin po, ayon po dito sa 1PH, ito po ay sinabi ni Tito Sen, may sweldo pa rin etong si Senator Bato. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na patuloy na tumatanggap ng sahod si Senator Bato de la Rosa kahit ilang linggo na siyang hindi pumapasok, mga kababayan. Sinabi ni Soto na wala pa siyang anumang koneksyon or komunikasyon dito po kay Senator Bato de la Rosa. Ayun maliwanag. Diba? Ibig sabihin, talagang wala nang balak bumalik sa Senado, ito pong si Senator Bato. Kasi, hindi na siya pumapasok, hindi na siya nagtatrabaho. Tapos sinasahuran ninyo, mga kababayan. Diba? Ganyan po katindi si Senator Bato. Kaya nga, kapal na mukha Ito pasintabi po Sinasabi lamang po natin yung totoo. Ano ba tawag dyan? Sumasahod ka pero di ka pumapasok. Alam nyo, form din ng corruption yan. Talagang literal na kurap, tinatanggap mo yung sahod mo pero di ka pumapasok. Kurap po talaga yan, mga kababayan. Pananaw ko po dyan. Pasintabi po. So ngayon, kung titingnan nyo, ang maliwanag po dito, mga kababayan, sa sinabi po ni Tito Sen, diretso pa rin ang pagtanggap ng sahod ni Senator Bato de la Rosa kahit hindi na po siya pumapasok. At bilang isang mamamayang Pilipino, napaka-unfair po niyan. Lalo na sa mga araw-araw na nagtatrabaho, pumapasok sa kanilang mga trabaho at talagang gumigising pa ng maaga at pagdating ng kinsenas katapusan, talagang kinakaltasan sa kanilang mga sahod ng tax. Napaka-unfair po niyan, mga kababayan. Kaya kung ako sa inyo,
sa mga kababaeng Pilipino po natin, pwede naman po kayo mag-file ng ethics complaint laban po kay Senator Bato de la Rosa para po matalakay po yan sa Senado at mabigyan ng aksyon yung pagiging duwag at tamad ni Senator Bato de la Rosa ang senador. Ano po? Anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hinggil po sa matinding banat ni Calio de Guzman dito po kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, at yung pagkumpirma ni Tito Sen na dire-diretso pa rin ang pagtanggap ng pera ng sahod ni Senator Bato de la Rosa kahit hindi na po pumapasok at kahit wala na pong komunikasyon dito po kay Tito Sen, mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan sa issue po na yan, mga kababayan. So ngayon,